Ang unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay tungkol sa maling paggamit ng confidential funds. Ano nga ba ang nilalaman nito? The Office of the Secretary General has formally forwarded two verified impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. The third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Inaakusahan ang bise ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. Kaugnay sa kanyang mali umanong paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng Office of the Vice President at Department of Education na may kabuuang halaga na 612.5 million pesos. Binanggit sa artikulo ang paggasta ng OVP ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 days noong 2022 patay sa records ng COA. Nabanggit din ang pagpa-flag ng COA sa 375 million pesos na confidential funds ng ahensya dahil kulang sa dokumentasyon, questionabling layunin, at na-disburse ng mga hindi autorisadong personnel. Nanindigan naman ang kampo ng bise na wala pang pinal na desisyon ang alinmang korte na nagpapatunay na may illegal na paggamit ng confidential funds. Ano ang ibig sabihin ng sabpina? Alamin natin ang kahulugan ng mga teknikal na salitang madalas naririnig sa impeachment proceedings. Ang sabpina ay isang opisyal na utos mula sa korte, piskal o otoridad ng gobyerno. Ito ay nag-aatas sa isang tao na humarap sa isang pagdinig para magbigay ng testimonya o magsumite ng mga ebidensya at dokumento. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay nakasuhan o aarestuhin agad. Ano ang ibig sabihin ng quorum? Madalas itong marinig sa isyu ng liderato sa Senado kamakailan. Ang quorum ay ang pinakamababang bilang ng miyembro na dapat naroroon sa pagpupulong para maging legal at opisyal ang anumang desisyon o botohan. Sa 24 na senador, 13 ang kailangan para magkaroon ng quorum, maliban sa ilang sitwasyon kung saan pinapayagan ang mas kaunti. Ano ang plenaryo? Ang ibig sabihin ng plenaryo ay kumpleto o absolute. Ginagamit ito para ilarawan ang mga formal na sesyon ng Senado o Kamara. Dito nagtitipon ang lahat ng miyembro ng mababa o mataas na kapulungan upang magdebate, maghain ng motion at bumoto sa mga mahalagang usapin. Ano ang writ of summons? Ang writ of summons ay opisyal na dokumento mula sa korte na formal na nagpapaalam sa isang tao na may isinampang kaso laban sa kanya. Inaatasan nito ang nasasakdal na humarap sa korte o formal na tumugon sa reklamo upang magkaroon ng jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Nang mag-convene bilang isang impeachment court ang Senado noong May 18, nag-issue ito ng writ of summons na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte na magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Ano nga ba ang impeachment? Hindi ito pagkakulong at hindi rin automatikong pagiging guilty. Ito ay isang proseso para panagutin ang mataas na opisyal ng pamahalaan. May 3 yugto. Una, sa Kamara de Representante. Dito sinisimula o ini-initiate ang kaso. Kapag pumirma ang at least 1/3 ng mga kongresista, ito ay agad na nagiging articles of impeachment. Pangalawa, dadalhin sa Senado na uupo bilang impeachment court. Ang Senado ang may tanging kapangyarihang maglitis at magdesisyon. Pangatlo, ang botohan. Kailangan ng 2/3, 16 sa 24 senador para mahatol ng guilty. Tandaan, ang Kamara ang humaharap ng akusasyon. Ang Senado ang humahatol at hanggang sa pagkakatanggal sa pwesto at disqualification lamang ang parusa. Hiwalay pa rito ang anumang kasong kriminal. Sa buong paglilitis, isang numero ang paulit-ulit mong maririnig. 16. Bakit 16? Sabi ng saligang batas, kailangan ng 2/3 of all members ng Senado para mahatulang guilty ang isang opisyal. May 24 na senador ang Senado, kaya ang 2/3 nito ay 16, hindi 13, hindi simpleng mayorya. Ito ang opisyal na tindig ng pamunuan ng Senado. Ngunit tandaan,
all the members ang nakasaad sa saligang batas, kaya may ilang eksperto na nagsasabing pwede itong maging mas kaunti. Halimbawa, 15 kung may senator judge na legal na hindi makakalahok sa paglilitis. At ito ay per article. Bawat isa sa 4 na artikulo, hiwalay ang botohan. Sapat na ang conviction sa kahit isang artikulo para matanggal sa pwesto ang opisyal. Para may panukat tayo, noong impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, ang naging boto ay 20 kontra 3, lampas sa kinakailangang bilang. Bakit ngayon lang naituloy ang paglilitis na ito? Ang sagot, ang one-year bar rule. Sabi ng saligang batas, hindi pwedeng i-initiate ang impeachment laban sa parehong opisyal ng higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon. Noong 2025, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang unang impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil nalabag umano ang panuntunang ito. Na-trigger na raw ang one-year clock ng mga naunang reklamo. Kaya naghintay muna na lumampas ang 1 taon bago muling naghain ng bagong reklamo nitong 2026. Ito ang dahilan kung bakit legal na nakausad ang kasalukuyang paglilitis. Ano ang naging epekto ng desisyon ng Korte Suprema noong 2025? 2 ang mahalaga. Una, pinawalang bisa nito ang unang impeachment dahil sa one-year bar. Pangalawa, at mahalaga ito, sinabi ng Korte na ang due process o patas na pamamaraan ay dapat sundin sa lahat ng yugto ng impeachment, hindi lamang sa Senado, kundi pati sa Kamara. Kaya sa pangalawang impeachment, mas maingat ang prosesong sinunod. Mahalagang linawin, hindi sinabi ng Korte na guilty o inosente si Vice President Sara Duterte. Ang sinabi lamang, dapat patas ang proseso. Ang unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay tungkol sa maling paggamit ng confidential funds. Ano nga ba ang nilalaman nito? The Office of the Secretary General has formally forwarded 2 verified impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. The third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Inaakusahan ang bise ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. Kaugnay sa kanyang mali umanong paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng Office of the Vice President at Department of Education na may kabuuang halaga na 612.5 million pesos. Binanggit sa artikulo ang paggasta ng OVP ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 days noong 2022 patay sa records ng COA. Nabanggit din ang pagpa-flag ng COA sa 375 million pesos na confidential funds ng ahensya dahil kulang sa dokumentasyon, questionabling layunin, at na-disburse ng mga hindi autorisadong personnel. Nanindigan naman ang kampo ng bise na wala pang pinal na desisyon ang alinmang korte na nagpapatunay na may illegal na paggamit ng confidential funds. Ano ang ibig sabihin ng subpoena? Alamin natin ang kahulugan ng mga teknikal na salitang madalas naririnig sa impeachment proceedings. Ang subpoena ay isang opisyal na utos mula sa korte, piskal o otoridad ng gobyerno. Ito ay nag-aata sa isang tao na humarap sa isang pagdinig para magbigay ng testimonya o magsumite ng mga ebidensya at dokumento. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay nakasuhan o aarestuhin agad. Ano ang ibig sabihin ng quorum? Madalas itong marinig sa isyu ng liderato sa Senado kamakailan. Ang quorum ay ang pinakamababang bilang ng miyembro na dapat naroroon sa pagpupulong para maging legal at opisyal ang anumang desisyon o botohan. Sa 24 na senador, 13 ang kailangan para magkaroon ng quorum, maliban sa ilang sitwasyon kung saan pinapayagan ang mas kaunti. Ano ang plenaryo? Ang ibig sabihin ng plenaryo ay kumpleto o absolute. Ginagamit ito para ilarawan ang mga formal na sesyon ng Senado o Kamara. Dito nagtitipon ang lahat ng miyembro ng mababa o mataas na kapulungan upang magdebate, maghain ng motion at bumoto sa mga mahalagang usapin. Ano ang writ of summons? Ang writ of summons ay opisyal na dokumento mula sa korte na formal na nagpapaalam sa isang tao na may isinampang kaso laban sa kanya.
Inaatasan nito ang nasasakdal na humarap sa korte o formal na tumugon sa reklamo upang magkaroon ng jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Nang mag-convene bilang isang impeachment court ang Senado noong May 18, nag-issue ito ng writ of summons na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte na magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Ano nga ba ang impeachment? Hindi ito pagkakulong at hindi rin otomatikong pagiging guilty. Ito ay isang proseso para panagutin ang mataas na opisyal ng pamahalaan. May 3 yugto. Una sa Kamara de Representante. Dito sinisimula o ini-initiate ang kaso. Kapag pumirma ang at least 1/3 ng mga kongresista, ito ay agad na nagiging articles of impeachment. Pangalawa, dadalhin sa Senado na uupo bilang impeachment court. Ang Senado ang may tanging kapangyarihang maglitis at magdesisyon. Pangatlo ang botohan. Kailangan ng 2/3, 16 sa 24 senador para mahatol ng guilty. Tandaan, ang Kamara ang humaharap ng akusasyon. Ang Senado ang humahatol at hanggang sa pagkakatanggal sa pwesto at disqualification lamang ang parusa. Hiwalay pa rito ang anumang kasong kriminal. Sa buong paglilitis, isang numero ang paulit-ulit mong maririnig. 16. Bakit 16? Sabi ng saligang batas, kailangan ng 2/3 of all members ng Senado para mahatulang guilty ang isang opisyal. May 24 na senador ang Senado, kaya ang 2/3 nito ay 16, hindi 13, hindi simpleng mayorya. Ito ang opisyal na tindig ng pamunuan ng Senado. Ngunit tandaan, all the members ang nakasaad sa saligang batas, kaya may ilang eksperto na nagsasabing pwede itong maging mas kaunti. Halimbawa, 15 kung may senator judge na legal na hindi makakalahok sa paglilitis. At ito ay per article. Bawat isa sa 4 na artikulo, hiwalay ang botohan. Sapat na ang conviction sa kahit isang artikulo para matanggal sa pwesto ang opisyal. Para may panukat tayo, noong impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, ang naging boto ay 20 kontra 3, lampas sa kinakailangang bilang. Bakit ngayon lang naituloy ang paglilitis na ito? Ang sagot, ang 1-year bar rule. Sabi ng saligang batas, hindi pwedeng i-initiate ang impeachment laban sa parehong opisyal